Usapang PBB tayo uli. Tara, tignan natin. Pero kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at mag-follow sa aking account, Gurong Gala. Ito nga pala ay nakuha ko sa May Deped Tambayan, pinusto ni Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. At ito nga yung sinasabi sa may post niya. Magandang gabi mga kapatid. Sa mga nagtatanong po, hindi po maapektuhan ng PBB 2022 at ang PBB 2023 dahil ang effectivity ng Executive Order 61 ay ngayong June 2024. Which is true naman talaga to. Hindi naman po talaga maapektuhan ng PBB 2022 at 2023. Dahil ano bang taon ngayon mga kaguro, di ba 2024? So meron pa rin tayong aantayin na PBB 2023 at PBB 2022. At sinasabi nga rin pala dito sa may post ni Sir Benjo, hindi naman tayo dapat manghinayang sa PBB. From the start that PBB scheme is flawed, unfair ito at nagiging justification para pahirapan ng mga guro sa dami ng mga kung ano-anong reports. Which is totoo. Kasi, di ba kinukuha naman talaga yung performance-based bonus natin ayon sa mga means of verifications na pinapakita natin sa RPMS. Na kung saan dapat tayo ay nagbabakasyon na, ngunit hindi pa tayo makapagbakasyon dahil nga kailangan natin tapusin yung ating RPMS. Kung di natin magagawa si RPMS, kasabihan nga or sinasabi ng karamihan sa atin, kapag wala tayong gawang RPMS, wala tayong makukuha ang PBB. At mga kaguro, di ba once a year lang naman binibigay si PBB? I think may point dito si Sir Benjo, wala naman tayong dapat paghinayangan kung mawawala si PBB. Unless, magkaroon tayo ng salary increase. Char! Pero sana nga talaga. At saka itong si PBB kasi, hindi lang naman natin ito basta-basta nakukuha lang o nare-receive, di ba? Which is tama din talaga si Sir Benjo. Pahirap lang talaga to sa atin. Oo, medyo malaki yung nare-receive natin na PBB every year. Pero isipin ninyo, di ba? Marami tayong dapat gawin at pagtrabahuhan para makuha natin yung performance-based bonus natin every year. Sabi rin dito ni Sir Benjo, ang performance bonus naman na kagaya ng PBB ay dapat maging patas. Kaya kung aalisin man ng PBB, itutulak natin na mas dapat bigyan ng mas mataan ng prioridad ang amount ng mga incentives kagaya ng PEI at SRI. Pero para sa akin, okay na ako sa salary increase. Di ba meron nga rin pinangako ang ating President Marcos? I don't know kung pati kayo is nabalitaan yon o hindi ko alam kung fake news ba siya or totoo na ang sabi, ang salary entry ng Teacher 1, ang salary grade would be salary grade 15. Kung sakaling ganun man, malaking tulong na yun para sa mga Teacher 1. Kaya para sa akin, okay lang, isuspendin nyo. Basta, magkaroon kami ng salary increase. Char! At saka dagdagan yung ibang bonuses. Char! Kayo ba? Ano bang insight ninyo pagdating dito sa issue na to? Feel free to comment, mga kaguro. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.